Ganun talaga. Pag may gusto kang i-achieve, meron kang kailangan i-sacrifice. Pero in fairness naman, worth it naman yan pag nakuha mo. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith. Let's chika about it. Hi, I'm Glaze. So, in today's video, ang pag-uusapan naman natin is paano if gusto ko na mag-transition from my full-time work to freelancing. Maraming marami tong aspect and it's not that simple. Lalo na kung ikaw yung someone na hindi ka ganun ka-risk taker. Marami kang responsibilities, hindi mo basta pwedeng iwanan. Kasi syempre, di ba, kung wala ka namang inaalala, okay lang, sige, jump tayo. Pero hindi kasi lahat sa atin ganun, di ba? So syempre, paano kung may mga responsibilities ka? Ayaw mo naman na basta-basta na lang mag-jump. Pero at the same time, gusto mo na lang din mag-freelance, either hate mo na yung trabaho mo. Sana hindi. Pero yun, halimbawa, ayaw mo na dun sa work mo, ayaw mo na 9 to 5, ayaw mo na nang nakokontrol yung oras mo, gusto mo mas free kang pumili ng oras, ng kliyente, ng katrabaho. Lalo na kung hindi ka naman work from home, ayaw mo na mag-commute. So, paano? Paano tayo magsisimula? Okay, ang payo ko is this. I've been there and done that. Nung bata-bata pa ako, very risk taker talaga ako. So, pag ayaw ko na, resign. Ganun. Wala nang isip-isip kung may next na work or kung ano, diba? Siyempre, hindi din naman ako zero responsibilities that time. Siyempre, responsibility ko din yung sarili ko. Ayoko naman maging burden sa family ko. Gusto ko ring tumulong. Pero, yun nga, siguro kaya lang malakas ang loob ko nun kasi minsan din talaga, meron naman na rin talaga mga nakaabang na project after. Ito yung na-realize ko as someone na, syempre, I'm old na. Old na! Diba? Pag nag-adulting tayo at nag-age ka na, diba? Parang, there are ways naman na, yes, risk taker pa rin tayo, pero ito yung tinatawag na calculated risk. Pwede naman yon. Gusto mong mag-transition. Okay, paano natin gagawin yan? Unti-unti. Ipaplano natin. Isipin mo na, dun sa work mo ngayon, this one, may mga kailangan ka i-sacrifice, ha? Yan na yung disclaimer ko una pa lang. Ganun talaga. Pag may gusto kang i-achieve, meron kang kailangan i-sacrifice. Pero, in fairness naman, worth it naman yan pag nakuha mo. Una sa lahat, kung halimbawa, ayaw mo na yung work mo talaga, okay? Ang una natin gagawin, mag-take a deep breath tayo. Ganyan. Bakit? Kasi para kung inis na inis ka na at wala ka ng patience, kailangan mo yon. Kailangan mo yung patience na yon. Kasi hindi to ganun kabilis. I tell you always, diba? Yes, we do it the unusual way, but we also balance it na practical pa rin naman. O diba? Siyempre may mga magsasabi sa'yo dyan na parang, hindi, sige na, go, follow your path. Pag ginawa mo tong business na to, kikita ka ng ganito, ganyan. Diba? Madali naman sabihin yun eh. Pero yun, so, eto, yung ituturo ko sa'yo ngayon is how to do it in a practical way na mas doable siya. Ito yung mga dapat mong tandaan. Number 1, kailangan mo time. So, kung sasabihin mo sa akin ngayon, Glaze, wala na akong time, nagtatrabaho ko, 9 to 5, nagbibiyahe pa ako. Kung gusto mo, magkakaroon ka ng paraan. And hahanapin natin yung paraan na yon. May mga kailangan ka ng i-sacrifice. Kailangan mo ng mas magandang time management. Kailangan mong bawasan yung mga bagay na hindi makakatulong sa goal mo. Medyo mahirap yan, pero this is your way to freedom and getting what you want. Hindi yan basta-basta, hindi siya madali. Example, bawas na sa oras ng mga paglabas. Bawas lang naman, hindi mo naman aalisin totally. So, Glaze, kasi it's for my mental health. Yeah, sige, no problem. But itong gagawin mo for your mental health din to. Kasi for your peace of mind to eh. Following your passion, diba? So, medyo babawasan mo yung time mo ng konti. Yung isa, yung paglabas. Siguro, yung panonood ng Netflix. Yung pag-scroll. Ganyan. Yung pakikipag-chismisan. Diba? Baka hindi yan nakakatulong sa'yo. Kasi ang nasasayang niyan is yung oras mo and yung energy mo. Meron tayong 3 resources na i-consider at this time. 3 resources that is your investment. 1 is time, 2 is money, and 3 is your energy. Okay, kung bata ka pa, marami ka pa niyan. So, gamitin natin. Kahit i-half lang natin, yun nga eh, sabi ko, hindi mo naman i-give up lahat.
konting bawas lang. Kung pwedeng 50%, go. Kung talagang 30% lang, sige lang, go lang. Honestly, ako kasi noon ganun talaga ako. Like, nakakonsentrate lang talaga ako sa work. Hindi ako masyadong mahilig makisama-sama sa mga lakad-lakad ng ibang tao. Alam mo yun, lalo na kung wala naman ako mapapala, kung chismisan lang yan, ganyan. Even sa social media, alam mo, kapag dumadaan sa feed ko, mga gossip, not interested. Talagang inaalagaan ko yung algorithm ko. Kasi isa yun kailangan mong alagaan yung mind mo, yung peace of mind mo. So halimbawa, yung mga ka-work mo, hindi masyadong magdadala sa'yo sa maganda, example, or yung mga pinag-uusapan nila parang hindi ka naman nakaka-relate, hayaan mo na hindi ka nila like, okay lang yun. Importante like mo yung sarili mo. Because at the end of the day, para sa future mo naman to hindi naman nila babayaran yung future mo di ba? Okay lang naman yun, okay lang ang friends, pero you choose. So, yan. Lagyan mo ng time. Make space. So, for example, at least 10 hours per week na time na ilalaan mo para sa future mo. Diba? Sabi ko naman sa inyo, realistic tayo. Sige, 10 to 20 hours. Pero kung hindi talaga kaya ang 20 hours, anong itsura ng 10 hours? Halimbawa, weekend mo siya gagawin. O, diba? 5 hours yun ng Saturday, 5 hours ng Sunday na ibabawas mo sa time mo. Let's say naman, gagawin mo siyang weekdays. Okay, 10 divided by 5. Diba? 2 hours yun per day na ilalaan mo dito sa binibuild mong future. So, let's say, gusto mo 2. Halimbawa, ang goal mo talaga 20 hours. So, alam mo na, mga example lang yan, pero syempre ikaw na mag-compute. So, pag meron ka ng time, saan mo dadalhin yung time na yon? Sa simula, kung gusto mo pang mag-aral para gawin tong freelancing na to, or itong side hustle mo, ilalaan mo yung time na yon para pag-practicean at para kumuha ng experience. So, dun mo yun ilalaan. So, eventually, mako-convert yung time na yan to learning, getting experience, and then eventually, kikita ka na. Kasi, ilalagay mo na yan doon sa work mo na talaga, na freelancing. Yan lang yung una, time. Another thing, your energy, diba? Kaya ako sinasabi na medyo bawasan na yung mga hindi importante kasi yan nakakapagod Siyempre, imbis na itutulog mo na lang, diba? Igagawin mo nga, ipagtatrabaho mo, ipag-freelance mo So, syempre, yun, saan mo kukunin yung energy na yun? Ididisiplina mo yung sarili mo, mas matutulog ka ng maaga, kaysa lumabas, mas magpapahinga ka na lang, ganon, diba? But yun naman, depende na yan sa'yo. Sabi ko nga, kung bata ka pa, mas marami ka pang energy. Another thing, and very important, your money. Walang masama having a full-time, Yan na talaga yung sasabihin ko sa'yo. Disclaimer. Wala, nung bata ko, laging ganun. Parang, hindi ka papayamanin ng trabaho mo, ganyan. Totoo naman yun, kung yun lang ang gagawin mo. Pero, yung 9 to 5 mo, yung full-time mo, yan yung magbibigay sa'yo ng foundation. Yan yung maglilay ng foundation. Number 1, dyan ka makakakuha ng disiplina para, yun nga, kaya mo i-manage yung time, kaya mo makisama sa mga tao kahit papano, and matututo ka. Yan, bibigyan yan sa'yo ng work. Number 2, syempre yung sinisweldo mo, diba? Yun nga lang, kailangan mo ring i-manage na maayos yung money mo. Bakit? Kasi kailangan magbibuild tayo ngayon ng pinaka-savings mo para ma-allow ka to eventually leave your job while you're transitioning to freelancing or to business. Yung tinuturo ko talagang unti-unti, you will build it. It's not an overnight thing. It's not in 1 month. It's not even in 3 months. Kung sobrang disiplinado ka, kaya mo to in 6 months siguro. But if not, medyo 1 year. But you know what's good with this? If meron kang ganito na binibuild na plano on the side, it will give you more patience para tiisin yung mga ayaw mo na. Yan, kasi kailangan mo yan. It will give you motivation. Kasi alam mo may binibuild kaya nakikita mo Okay, you need to manage your money well. Medyo babawasan mo talaga yung mga hindi naman importante. Hindi ko sinasabing sobrang tipirin mo at tiisin mo yung sarili mo. Hindi rin naman nag-work yun. Kailangan i-reward mo rin yung sarili mo. Kasi importante yan for your mental health and para sumaya ka rin, di ba? Kasi nga, importante, medyo masaya-saya naman yung heart natin para mas ma-motivate tayo na gawin yung mga kailangan natin gawin. So, always good balance. Aspire to keep some of your money. Actually, kung bawasan mo lang yung paglabas-labas, medyo makakaipon ka na nun diba? Sabi mo sa akin, Grace, ano ba? Wala na nga. Kaya ako naghahanap ng freelance kasi nga kulang nga ang sinusweldo ko. O paano pa sinasabi mo na magtitipid at magtatabi? O sige, gets, naintindihan ko na. Doon tayo magsisimula sa freelance career mo. Pag nandun ka na sa time na kumikita ka na sa freelancing,
kung pwede mong i-goal na hindi mo gagastusin yung kinikita mo sa freelance or at least 50% lang yung gagastusin mo doon. Yung 50%, itatabi mo yan. Yung iba, ang tawag nila dyan, emergency fund. Kumbaga, yun yung shield mo eventually pag nag-jump ka na. So, kung kumikita ka na sa freelance, kung kaya mong itabi lahat, save it. Gawin natin yon or at least half. Mas maganda, okay, another tip, i-save mo siya, ilagay mo siya dun sa mga high-yield savings na bank. So, mga digital bank usually ganyan yan eh. Kasi tumutubo siya. So, at least nagsisimula ng kumita yung money mo for you. And honestly, ako nadisiplina ako dyan. Nung tinatabi ko siya sa gano'n, nakikita ko na tumutubo siya everyday. Parang ayoko rin siyang bawasan. 'Di ba? Kasi sayang naman tumutubo. So, yan yung mga motivation natin. Okay, sabihin na natin maliit lang yun. Maliit lang naman, guys. Maliit lang kinikita, pero kumikita pa rin, 'di ba? Okay, hindi yan yung magbibuild ng yaman mo eventually. Pero it will build your discipline and your knowledge on how to eventually invest and take care of your money para na steward natin ng mas maayos. Ngayon, isipin mo na ano yung goal natin ngayon. So, bago mag-resign, alam ko yan yung goal, diba? Okay, computein mo na ngayon. Magkano yung basic mo na kailangan per month? Meaning lahat ng bills mo, pagkain mo, ganyan. So, ano yung para mabuhay ka in 1 month na hindi ka nagkakautang, magkano yun? So, yun yung figure. So, kailangan may number kasi tayo eh, para mas madali, mas makikita mo yung progress at mas ma-measure mo yun kung may number ka na nilalagay. Let's say, please, 20,000 per month, mabubuhay na ako. Basta kung ano man yung lifestyle mo. Okay, ang goal natin is maipon yung 20,000 na yun times 6 months. So, 20,000 times 6 is 120,000. So, yun yung goal mo na maitabi. Habang iniipon mo yon, nagta-transition ka rin in terms of pagpapalaki nung kinikita mo sa freelance. So, hindi naman to yung steady lang. So, pinapalaki mo rin yung kita mo sa freelancing. So, kumbaga, sabay mong binibuild. Habang nag-work ka, binibuild mo rin yung freelance career mo, binibuild mo na rin yung pinaka-emergency fund mo. Or, ang another na pwede mong measure is, dahil gusto mong palitan yung full-time income mo, yun yung tapatan mo. So, kung kinikita mo na siya sa freelance, mag-ipon ka ng 6 months na ganun. So, halimbawa, ang in-earn mo ngayon, 30K, let's say. So, i-times mo rin yun sa 6, 180. So, yun naman yung goal mo. So, depende talaga sa'yo. Depends on your own number. Alam mo, ang maganda dyan, habang binibuild mo siya, pag pinangatawanan mo yan, kasi unti-unti nabibuild yung disiplina mo, nag-iiba yung mindset mo, di ba? Tapos yung mga pinapakinggan mo, pinapalitan mo na rin. Ang binabasa mo at pinapakinggan mo na rin is yung mga bagay na mas makakatulong sa'yo. Alam mo, mag-iiba yung mindset mo, mag-iiba yung discipline mo, and, it will really grow you. I remember when I was doing yung business ko dati, ang natulong niya sa akin is, na-build talaga yung character ko, and na-build yung discipline ko, na-build yung mindset ko. Kaya very, very thankful ako. Hindi ko na ginagawa yung business na yon, but I'm still very, very thankful na dinaanan ko yon, and ang dami kong natutunan doon na na-apply ko ngayon. So again, I told you, diba, this is long haul. You need to commit to it. Kung mas mapapabilis natin, maganda. Alam mo, pag nangyari pa yan, usually yung nangyayari pag ganyan, mas gumagaling ka pa sa trabaho mo. Kasi nag-iiba yung mindset mo. Nag-iiba yung character mo. Hindi ka na people pleaser. Pero at the same time, natututo ka kung paano mag-communicate ng sarili mo. So, iba na rin how you communicate. Maraming mabibuild sa'yo, 'di ba? Aside from your bank account. This will give you the motivation and encouragement na magtiis pa. Diba, pag nakikita mo na nabibuild na yon, na parang, nabibuild na yung freelance ko, dumadami na yung client ko, tapos, dumadami na rin yung ipon ko, ganyan. Alam mo, grabe, maraming bagay na kakayanin mong tiisin. Kasi, honestly, titiisin mo rin naman yan eh. Titiisin mo rin yan, diba? Halimbawa, kailangan ko talagang trabaho ko, tapos tinatamad ako mag-freelance, ayoko, or mag-business. Diba, nagtitiis ka rin naman. Pero iba yung nagtitiis ka na may binibuild ka na next option mo. Diba? Iba yun pag meron kang option. Pag meron kang choice. Ganyan. So, ang ginagawa natin dito is gumagawa tayo ng other option and binibigyan ka natin ng choice. And that is very powerful. When you have options and choices in life, diba? Nawawala yung fear, nababawasan. Mas nagkakaroon ka ng courage na ma-motivate ka
Diba? It really helps you. Mas nagkakaroon ka ng joy. And pag may joy ka, mas okay ka rin kasama, diba? Sa pamilya mo, sa mga friends mo, nagiging good influence ka. So, napakaraming aspects nito na natutulong sa'yo. Yan ang plan natin. So, number 1, bawasan ang mga time na ini-spend sa mga hindi importanteng bagay at ilalagay sa negosyo or sa freelancing na plano mo dun sa isa mong career na gustong gawin. Dahil, di ba, syempre, ang money, ang time, it's a limited resource yan somehow, di ba? Hindi naman tayo nakakakuha ng additional na ganun. Iniiba mo lang ang paglalagyan mo. Good stewardship din ng mga binibigay ni Lord sa atin. Ganun, di ba? I-manage lang natin ng maayos. So, have a goal in mind. Let's say, sabi mo, in 1 year, gusto ko na talaga mag-resign. And kesa na sinasabi mo lang yon na in 1 year, gusto mo na mag-resign, in 1 year, ayaw mo na ng full-time work, at ayaw mo na ng 9 to 5, may ginagawa ka. No matter how small it is. Diba? Magbibuild din yan. Kung mabilis-bilis ka, sige 6 months siguro, 1 year. Kung mabagal-bagal ka, mga 3 years. So, depende na lang sa'yo kung gaano mo katagal gustong i-build. I don't advise na parang, Grace, gusto ko na talaga discipline. And medyo delayed gratification tayo. Realistic. Siyempre kasi kapag hindi ka nagsiset na realistic goal, tapos bigla-bigla ka, ganyan, mas nadi-disappoint ka lang, nadi-demotivate ka, diba? So, I'm encouraging you, kaya mo to, okay? Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, mga tips na makakatulong sa'yo, just subscribe in this channel and follow me. Click the notification bell para hindi mo ma-miss yung mga ichichika ko sa'yo. And then, magkwentuhan tayo. Connect with me. Send me a message sa Instagram. And also, in the comment section, ask things pa na gusto mo pang pag-usapan natin. Because, yes, I will be here for you and create more content na mas makakatulong pa sa atin to live an unusual life. Unusual but peaceful and happy life. Okay, so, bye! I'll see you around!